Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa lugar ng aking lolo. Sa mga panahong ito ay meron po siyang tubuhan at isa ito sa pinakamalawak sa kanilang baryo. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos si tatay at ang kanyang mga kapatid. Bata pa lamang ako ay meron na akong nadidinig ng mga kwentong kababalagan doon. At dumating itong araw na gusto kong ipakilala sa kanila ang aking kasintahan. Tawagin natin siya sa pangalang Emilia. Napagkasunduan namin na magbakasyon doon ng ilang araw. Ito rin ang unang pagpunta niya doon. Kaya naman medyo na-excite po ito. Araw ng Sabado ay dumating kami sa bahay ni Lolo at Lola. Agad ko namang ipinakilala si Emilia sa mga ito. Hanggang sa nagtanong si Lolo kung saan daw kami matutulog. Pwede naman doon sa tubuhan kasi meron siyang malit na bahay doon na para lang sa 2 tao. Ang sabi ko naman sa kanya, bukas na lang kami lilipat doon kasi malapit na ring dumilim at kinakailangan na rin naming magpahinga at tumango naman ang mga ito. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay napansin ko na parang namumutla si Emilia. Kaya hinawakan ko ito sa kanyang mga kamay. Parang nilalamig ka. Tanong ko sa kanya. Oo, pero ayos lang ako. Huwag kang mabahala. Sagot naman niya at tumango naman ako bilang tugon. Pagkatapos naman namin kumain ng hapunan, ay niyaya ko ni Lolo na uminom ng lambanog. Hindi naman ako tumanggi kasi minsan lang naman to. Masaya naman ang aming mga naging usapan at marunong ding makisama si Emilia. Sa katunayan, makwela po ito. Kaso nga lang sa mga panahong ito ay medyo nahihiya pa siyang ipakita ang kanyang pagkamakulit. Kasi nga, ito bang unang pagkakataon na nakita niya si Lolo at Lola at nakasama. Ganun naman talaga. Makalipas sa mahigit 2 oras, ay nagsabi si Lolo at Lola na sila'y magpapahinga na sa kanilang kwarto. Kami naman ni Emilia ay nagpaiwan pa sa harap para mag-usap. Maya-maya lang ay pumasok na rin kami at nagpahinga. Wala pang kalahating oras ay nakatulog din naman kami. Kinabukasan ay nilipat namin ang aming mga gamit doon sa bahay na nasa tubuhan. Kasi doon na kami mananatili simula sa araw na ito. At sa pagdating naman namin doon ay agad namang namangha si Emilia. Kasi maganda ang tanawin at mahangin. Napapaligiran ng bahay ng mga puno. At sa harap nito ay ang tubuhan ng aking lolo. Hindi naman ganun kaganda o kalaki ang bahay. Pero ayos na to para sa amin. Kinahapunan ay dinalan kami ni Lolo at Lola ng mga karne ng baka at sabi niya, kami na lang daw magluto. Malugod naman namin itong tinanggap at agad kaming bumili ng mga sangkap sa bayan. Meron pong daanan sa gitna ng tubuhan, kaya naman doon kami dumuan ni Emilia para naman makita niya kung gaano kalawak ang tubuhan. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad, ay napansin ko na napapahimas ito sa kanyang mga braso. Tila ba nilalamig ulit ito at unti-unti rin siyang namumutla. Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Tanong ko sa kanya. Oo naman, huwag kang mag-alala. Naninibago na siguro ako sa lugar niyo. Sagot naman niya at agad ko naman siyang inakbayan. Matapos ang ilang minutong paglalakad,
ay nakalabas na kami sa baryo at kagad naman kami naghintay ng masasakyan. At nang makarating naman kami sa bayan, ay agad naming binili ang mga sangkap para sa lulutuin naming ulam. At bago naman kami lumabas ng palengke, ay nagtanong si Emilia kung meron bang nagbebenta ng mga pangontra doon. Ako naman ay nagtaka kung aanin niya ang mga ito. Sinabi naman niya na gusto lang niyang makasigurado at hindi naman ako tumutol sa kanyang kagustuhan kasi meron naman akong alam sa mga kababalagang nangyayari doon sa tubuhan. Mas mabuti na nga makasigurado. Nagtanong kami sa ilang mga taga doon kung meron nga bang nagbebenta ng pangontra. Pero ang sabi ng mga ito, meron pero hindi daw epektibo at hindi naman tunay na albularyo ang nagbebenta. Hanggang sa nagsabi yung pinagtanungan namin na meron daw siyang kilalang magaling na albularyo na nakatira lang doon malapit lang naman sa palengke. At tinuruan naman niya kami ng direksyon. Nang marating namin ang bahay ng albularyong ito, ay agad siyang nagtanong kung ano ang kailangan namin. At sinabi naman ni Emilia na kailangan niya ng pangontra. Pangontra sa alin? Aswang? Tanong ng albularyo. Pangontra po sa mga hindi nakikita ng iba. Sagot naman ni Emilia habang nakangiti. Sinasabi ko na nga ba, kung ganon, nakikita mo ba siya? Tanong ng albularyo, sabay turo sa isang sulok ng kanyang bahay. Tumingin naman doon si Emilia at tumango ito. Sa mga sandaling ito ay hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kinikilabutan ako na hindi ko maintindihan. Opo, nakikita ko po siya. Ang ganda niya. Ang haba ng mga buhok. Dagdag pa ni Emilia. Ano bang iyong nakikita? At ano bang sa tingin mo? Mabait pa sila? Tanong pa ng albularyo. Sa tingin ko po hindi. Kasi kung tumitig ay masama. Lalo na yung mga nakita ko doon sa kanilang tubuhan. Sagot ni Emilia. Sige, bibigyan kita ng isang pangontra. Huwag mo itong iwala. Ingatan mo ito at alagaan. Tuturuan kita kung paano. Sagot pa ng albularyo. Tinuruan nga niya si Emilia ng mga gagawin para mapanatiling buhay ang ibibigay niyang pangontra. Tinandaan naman ito ni Emilia. Maya-maya pa ay sinabihan kami ng albularyo na pwede na kaming umuwi at wag lang daw kaming magpapadala sa takon kasi ito ang gustong-gusto nila. Hindi daw siya lulubayan kapag maramdaman nila ang takot nito. Sa pagdating naman namin sa tubuhan, napansin ko na patingin-tingin si Emilia sa paligid. Tila ba meron talaga siyang nakikita. Ako naman ay tahimik lang at nakikiramdam. At sa pagdating naman namin sa bahay, ay agad kong hinanda ang mga sangkap at kaagad na pinakuluan ang mga karne. Pagkatapos nito ay tumambay kami ni Emilia sa tapat ng bahay habang nagkakape. Ang ganda talaga dito sa inyo. Tahimik at mahangin. Yun nga lang. Sabi niya. Yun nga lang ano? Tanong ko. Basta, wag na natin niyang pag-usapan. Ang importante, hindi naman sila nang aano. Sagot naman niya. At tumango na lamang ako bilang tugon. Kasi ayoko rin pag-usapan ng tungkol dito. Bago naman pumatak ang 6:00, ay aking hinanda ang hapagkainan. Kasi kakain na kami ng hapunan. Nagsindi naman ng mga gasera si Emilia. Nang sa ganon, ay lumiwanag ang buong bahay. Sa mga panahon kasi na ito, ay hindi pa umaabot ang kuryente doon sa tubuhan. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, ay napansin ko ulit na unti-unting namumutla si Emilia at tila ba meron siyang pinapakinggan sa mga sandaling ito.
hanggang sa tumayo siya at tumabi sa akin. Kaya naman kinilabutan din ako kasi kakaiba na ang kanyang pinapakita. Parang meron siyang nadidinig na nakakatakot. Anong problema? Tanong ko sa kanya. Hindi mo ba nadidinig? Tanong naman niya at napahinto siya ng ilang segundo. Ayan, merong umiiyak. At tinalasan ko ang aking pandinig. Totoo nga, meron ngang umiiyak doon sa tubuhan ng aking lolo. At walang ano-ano ay napabalikwas si Emilia habang nakatingin sa nakabukas na bintana. Makikita ang takot sa kanyang muka, kaya naman nilapitan ko ito at tinanong. Uy, anong problema? At nakita ko siyang napapailing. Parang iiyak din siya sa mga sandaling ito. At pagkatingin ko naman sa bintana, ay meron akong nakitang babaeng nakaitim at mukhang galit na galit po siya. Pumasok tayo sa kwarto, dali. Sabi ko naman at agad naman kaming pumasok sa loob ng kwarto. Napansin ko na yung mga kamay ni Emilia ay unti-unting nangitim, pati ng ilalim ng kanyang mga mata. Namumutla na rin ang kanyang mga labi, kaya naman hindi ko na alam ang aking gagawin. Hanggang sa nagsabi ako na umuwi na lamang kami sa bahay ni Lolo at Lola at hayaan na lang namin ang mga pagkain sa mesa. Wala kasi kaming choice at sa tingin ko rin ay mayroong kinalaman ng aming nakita sa nangyayari kay Emilia. Dumaan tayo sa likod ng bahay. Dali! Pabulong na sabi ko sa kanya. Ang bawat gasera ay aking pinatay at yung isang lampara ay dinala ko para merong liwanag ang aming dadaanan. Bale, sa likod kami ng tubuan lumabas kahit na hindi ito yung tamang daan. Pagkarating namin sa bakod na pumapagitan sa bahay ng aming kabaryo, ay tinawag namin ang mga ito. Sumigaw talaga kami. Sumagot naman ang aming kakilala at nagtataka ito kung bakit gusto naming dumaan doon at sinabi ko naman sa kanya ang mga nangyari. Kaagad niya kaming sinamahan na makauwi sa bahay ni Lolo at Lola at pagkarating namin doon ay ganun na lamang ang pagtataka ng dalawang matanda kung bakit kami umuwi. At nang maikwento namin ang tungkol sa babae na aming nakita, ay agad silang napailing. Kasi ilang beses na rin daw nila itong nakita. Pati na ng kanila mga obrero sa tubuhan. Talagang mabagsik daw ito at mapanakit. Minsan daw, nagkakaroon ng mga pasa na parang kinurot ito kahit na wala namang kumurot sa kanya. Minsan daw mga marka ng kagat at minsan naman mga sugat. Kaya naman sa tuwing darating ang panahon ng ani, ay humihingi daw sila ng paintulot sa babae para hindi daw ito magalit o maistorbo. Napagpasya naman namin ni Emilia na doon na lang manatili sa bahay ni Lolo at Lola para walang problema. At magmula nun ay hindi na muling nakaramdam ng takot si Emilia at hindi na rin siya namumutla o nilalamig. Hindi lang po itong karanasan namin ni Emilia. Meron din po kaming karanasan sa aswang. At sa mga panahong ito, ipinagbubuntis niya ang aming pangalawang anak. Nung time na to, ay nakahanap kami ng lupa o naghahanap pa lang kami ng lupa kasi balak na naming bumukod sa aming mga magulang. Meron kami nakitang lupain sa isang baryo na malapit lang din naman sa aming bayan. Agad namin itong kinuha kasi malawak at maraming puno. Agad namin itong pinagpatayuan ng bahay. Ang aming panganay sa mga panahong ito ay nasa 4 na taong gulang pa lamang. At matapos namang ipatayo ang aming bahay, ay kaagad kaming lumipat doon. Sa unang buwan namin ay wala naman kaming naging problema. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay nakakaramdam daw ang aking asawa na merong umaaligid tuwing gabi. Hanggang sa dumating itong gabi na hindi talaga siya makatulog na maayos.
Kaya naman nagsindi na ako ng insenso at nagpapausok ng goma. Isang 2:00 ng madaling araw ay nagreklamo si Emilia na sumasakit daw ang kanyang puson at may kutob daw ito na hindi tama ang nangyayari. Maya-maya lang ay bumangon ito. "Ano ang nararamdaman mo?" tanong ko sa kanya. "Masakit talaga yung puson ko. Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko rin ay merong umaaligid sa atin." Sagot niya at kaagad naman akong naglakad palabas ng kwarto at kumuha naman ako ng isang itak. Naglakas loob akong lumabas ng bahay para hanapin ang nararamdaman niyang umaaligin. Nagtitiwala kasi ako sa pakiramdam ng aking asawa kasi meron po siyang kaunting kakayahan. Nang makalabas na ako ng bahay ay tinalasan ko ang aking paningin pero wala akong nakitang kakaiba. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang langit-ngit na nanggagaling sa bubungan namin. Dahan-dahan akong umatras habang nakatingin doon at nang dahil sa maliwanag ang buwan ay nakita ko itong isang figura. Napagtanto ko na parang figura ito ng isang taong nakadapa. Pinagmasdan ko ito ng ilang segundo at nung gumalaw ito ay dito ko nakumpirma na isa nga itong nilalang. Aswang agad ang pumasok sa aking isipan. Agad ko naman siyang binato ng itak at nakita ko siyang gumapang papunta sa kabilang bahagi ng bahay. At kitang-kita ko rin na nasinaga ng buwan ang itak na tumusok sa kanyang tagiliran. Tumakbo ako sa kabilang bahagi ng bahay pero wala na akong nakita doon. Maliban sa itak na nakatusok na rin sa lupa at meron din akong nakitang mga patak ng dugo. Kaya ang ibig sabihin ay kanyang binunot ang itak mula sa kanyang tagiliran. Kaagad kong pinaalam kay Emilia ang tungkol dito at sabi niya, tama nga ang kanyang kutob. Inaaswa nga ito. Ilang gabi kaming naging alerto. Yung ilan sa mga pinsan ko ay doon ko muna pinatira sa bahay. Pero mabuti at hindi na naulit pa ang karanasang ito. Meron na rin kaming mga armas at panangga laban sa aswang. Pero hindi na siya naglakas loob na bumalik ulit sa amin. Marami na kasing tumulong sa amin at tumingi rin kami ng tulong sa albularyo. Kaya siguro ayaw na niyang bumalik. Hanggang dito na lang pong kwento. Maraming salamat, Sir Chris. More power.